Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 606. Duo Tian Mountain Chain. Alam ng lahat sa Micheng na bukas kailangan nilang pumunta sa Duo Tian para sa Great Competition ng Zuyu. Sa wakas ay nagsimula na. Mukhang ang kompetisyon ay inorganisa ng isang third party dahil hindi rin alam ng ibang imperyo ang eksaktong oras ng pagsisimula. No wonder. Naisip ni Lin Fang. Mayroong 4 na imperyo sa Great Competition ng Zuyu, gayunpaman, ang ilang salitang iyon ay hindi sapat upang ipaliwanag ang lahat. Na hindi pinahintulutan ni Shengang ang sinuman na Samaire sa kompetisyon sa anumang paraan. Walang makakapatay sa mga kalahok, kahit na ang Dashu Clan. Isang pangungusap ang naglagay sa kanila ng kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Kahit na ang nagsasaka ng Tianqi layer ng Dashu Clan ay wala nang sinabi pa. Walang sinuman ang maaaring sumuway kay Shengang. Ang pinuno ng grupo ng mga tao mula sa Dashu Clan ay sumulyap kay Lin Fang at sa iba pa at may gustong sabihin. Ayaw niyang suwayan ang utos ni Shengang. Pagkatapos ng dakilang kompetisyon ni Zuyu, kung buhay ka pa magkikita tayong muli. Malamig niyang sabi at saka umalis. Ang bawat miyembro ng Dashu Clan ay mukhang malamig. Sa pagkakataong ito, maswerte si Lin Fang at ang kanyang mga kaibigan. Iniligtas sila ni Shengang sa pagkakataong ito, ngunit pagkatapos ng kompetisyon ay hindi sila pinabayaan ng Dashu Clan. Napatay nila si Miss Dashu at marami pang iba mula sa kanilang Dashu Clan. Sa pagkakataong ito ay hindi na nila nagawang makaganti, at nawalan ng napakaraming malalakas na magsasaka na sumusubok. Hindi nila ito makakalimutan, makakaganti sila kahit na ang ibig sabihin nito ay paghihintay. Pinagmasdan ni Lin Fang ang kanilang lahat na naglaho, sunod-sunod. Sa wakas ay makahinga na si Lin Fang at makapagpahinga. Wala nang magiging problema hanggang sa kompetisyon ngayon. Ang unang hamon ay isang malaking free-for-all fight. Ang mga taong lubhang malupit at mapanganib ay nagkukubli sa bawat panig. Bukod dito, may ilan pa nga mula sa Dragon Mountain at mga bansang nasasakupan nito na gustong subukan at patayin siya. Pagkatapos lamang ng pagkamatay ng isang tiyak na bilang ng mga tao, siya ay makakapagpatuloy sa ikalawang pag-ikot. Tumingin si Lin Fang kina Jun Moshi, Tang Yuyu, Qing Mengzin at Jian Chen at tumango sa kanila ng may pasasalamat. Handa silang ipaglaban siya. Kung hindi nagpakita si Shengang, hindi siya pababayaan ng Dashu Clan at wala nang magagawa si Lin Fang kundi gamitin muli ang kanyang masasamang espada. Sige. Kalimutan na natin ang nangyari ngayon at sa halip ay maghanda para sa kompetisyon. Punta tayo sa Duo Tian. Sabi ni Jun Moshi na parang walang nangyari at parang hindi man lang tinulungan si Lin Fang. Tumango ang lahat, ang pinakamahalaga para sa kanila ay ang Great Competition ni Zuyu. Bukas ay magsisimula na sa wakas ang dakilang kompetisyon ni Zuyu, at matagal na nilang hinihintay ang sandaling iyon. Marami ang labis na nasasabik at nasasabik sa pag-iisip tungkol dito. Kung mabubuhay sila at sasamantalahin ang lahat ng pagkakataon, sila ay uunlad at magiging napakalakas na magsasaka. Naglabas si Jun Moshi ng Memory Jade at tumingin sa loob. Isang mapa ni Micheng ang lumitaw sa kanyang ulo at nakita niya ang Duo Tian Mountain Chain dito. Itinabi niya ang alaala Jade at sinabi, "Tara na." Ang silweta ni Jun Moshi pagkatapos ay kumikislap at ang mga tunog ng pagsipol ay kumalat sa hangin. Ang ibang mga tao mula sa Dragon Mountain pagkatapos ay sinundan siya ng malapitan. Hindi pa sila nakakapunta sa Micheng noon kaya hindi nila alam kung nasaan ang chain ng bundok. Kailangan nilang sundan si Jun Moshi kung hindi ay maliligaw sila. Hinawakan ni Lin Fang ang kamay ni Xiaoya, tumingin kay Yunfei Yang at sinabi, "Tara na." Tumango si Yunfei Yang at sabay silang umalis. Lumilipad ang malaking grupo ng mga cultivator ng Dragon Mountain patungo sa Duo Tian. Sa kaliwa ni Lin Fang sa ere, may mga tao mula sa Dragon Mountain. Ang ilang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Tianfang ay tumingin kay Lin Fang, ngumiti at sinabi, "Hindi ka pa namatay, swerte ka pero bukas magsisimula na ang kompetisyon. Sigurado akong hindi ka magkakaroon ng ganoong swerte kung ganoon. Sayang para sa iyo, matanda ka na kaya hindi ka na makasali sa Great Competition ng Zuyu. Kung hindi, makikita mo akong personal na pinatay." "Ha ha ha." Mapanuksong sabi ni Lin Fang, na ikinagalit ng taong iyon. Pinagtatawanan ni Lin Fang ang lalaki dahil wala siyang magawa sa kanya. Kahit na mas mataas ang cultivation level ng taong iyon kaysa kay Lin Fang, masyado na siyang matanda. Si Lin Fang ay bata pa at sikat, gwapo at malakas. Sa hinaharap, magiging mas malakas pa siya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pinagtatawanan si Lin Fang nang hindi nag-iisip. Sa parehong edad niya, si Lin Fang ay magiging mas malakas kaysa sa kanya. Ang pagpatay sa mga taong kasing lakas ng nasa katanghaliang lalaki ay malamang na napakadali para kay Lin Fang. Pinahiya siya ni Lin Fang. "Ano? Hindi mahalaga dahil papatayin ka muna ng 7 sugo ko sa Great Competition ng Zuyu. Humanda kang mamatay sa unang round." Malamig na sabi ng middle-aged na lalaki. Pagkatapos ay binulong niya ang kanyang manggas at lumipad pa. "Palagi kang kumikilos ng walang ingat." Malamig na sabi ng iba. Ito ay si Dilong. Madalas siyang tumigil sa pagsasalita simula noong nangyari kay Duan Wu daw. Gayunpaman, kailangan niya ng isang bagay na magpapaginhawa sa kanya kaya ginagamit niya si Lin Fang para manghiya at manginsulto. Dahil nawala ang kanyang dignidad ng kaharap si Duan Wu daw ay sinisikap niyang bawiin ito sa pamamagitan ng pang-iinsulto sa iba.
Tumingon si Linfang at ngumiti kay Dilong nang walang pakialam. Hindi siya umimik, ngumiti lang siya saglit at saka muling tumalikod. Hindi nakaimik si Dilong at hinatak ang mahang mukha. Nanatili lang siyang tahimik muli. Ang katahimikan ay mas masahol pa sa mga insulto. Muli siyang pinahiya ni Linfang sa pamamagitan ng hindi pagpansin sa kanya. Huwag mong isipin na malakas ka dahil tumaas ang cultivation level mo. Wala itong ibig ipahiwatig. Hindi ka namatay dahil swerte ka, pwede lang dahil pinrotektahan ka ng ibang tao. Sa unang round ng Great Competition ng Zuyu, mamamatay ka. Pagkatapos sabihin niyon, lumipad din ng mas mabilis si Dilong at dumaan sa harap ni Linfang. Mukhang maraming gustong pumatay sa'yo. Sabi ni Yunfei Yang habang tumatawa at nakatingin kay Linfang. Kumunat ang noo ni Linfang. Gusto ng ilan sa mga tao mula sa Zuyu na mamatay siya. Pagkatapos ay bigla siyang inatake ng mga taong iyon mula kay Tianfang sa kalagitnaan ng gabi. Hindi niya masyadong naiintindihan ang sitwasyon pero alam niya na ngayon, may mga taong gustong patayin siya. Mabuti, tiyak na gusto niya ring patayin ang mga ito. Bukod sa mga tao mula sa Dragon Mountain, mayroong mga mula sa 3 iba pang imperyo at maging mga tao mula sa Micheng na nagmamadaling pumunta sa Duo Tian. Magsisimula na ang Great Competition ng Zuyu, lahat ng tao mula sa lahat ng dako ay gustong makita ito. Sa gitna ng Duo Tian Mountain Chain, mayroong 8 bundok. Ang 8 bundok na iyon ay lubhang kakaiba dahil ang kanilang mga taluktok ay mas malaki kaysa sa kanilang base, na parang binaligtad sila ng isang tao. O ilang mga Diyos. Ito ay isang pinakatanyag na lugar sa Duo Tian. Duo Tian Mountain Chain. Sa hangin isang silweta ang bumaba mula sa langit na parang Diyos. Napakalakas ng chi ng taong iyon. Si Diling iyon, ang may-ari ng dugo ng langit. Labas. Sigaw ni Diling. Kaagad na lumitaw ang isa pang silweta sa tuktok ng isa pa sa 8 bundok. Ito ay si Duan Wu daw mula sa Zuyu. Maaga kang dumating. Isang masamang chi ang lumitaw sa kalangitan pati na rin ang ilang itim na ulap. Isang itim na chi ang nakapalibot sa isang napakalaking kabaong at nakapalibot sa isa pang bundok. Isang malakas na ingay ang lumabas sa hangin at may lumabas na silhouette mula sa kabaong. Ito ay malinaw na si Zhu Xia mula sa Black Wings. Sa isa pang bundok ay naroon ang chi ng isang patay na puno. Lumitaw si Kuyao Tong. Ang chi ng isang espada ay sumipol sa hangin at lumitaw ang 7 ilaw. Kumalat na rin sa ere ang tunog ng sitar. Dumating din sina Chi Ching Jian Ling Xiao at Liu Yu Chin Yu Xiao Xiao. Sa ikapitong bundok, naroon si Yumo. Na unang dumating ang 7 henyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 607, bago ang simula. Inangkin ng 7 henyo ang kanilang mga bundok. Si Jun Moshi lang ang hindi nakarating. Sa hangin, maraming siluwet ang kumikislap. Ang mga magsasaka na ito ay gustong pumunta sa tuktok ng mga bundok na iyon ngunit dahil may mga nakakatakot na mga henyo doon ay hindi na sila pumunta. Nagulat sila noong una ngunit agad ding binitawan ang ideya. Sa halip, nakaupo lang sila sa ilang mga bato. Sa paligid ng kadena ng bundok, maraming siluwet ang dumarating. Sila ang mga tao mula sa Dragon Mountain. Tumatakbo sila sa hangin at nakatingin sa mga bundok. Ang mga bundok na iyon ay parang malalaking halijing bato. Ang mga puwang sa pagitan nila ay parang malalaking bangin. Mula sa mga bundok na iyon, tatangkilikin ng isa ang mga magagandang tanawin. Gayunpaman, sa pagitan ng mga bundok na iyon ang lupa ay sobrang patag at napakalawak, ito ay tila isang palasyo na may misteryosong chi. Kahit nasikat ang kadena ng bundok na iyon sa Micheng, ang mga taga Micheng ay hindi pa nakakapunta sa palasyo sa pagitan ng mga bundok. Tila isang misteryosong lugar. Marahil ang Shengang na iyon, anuman iyon, ay maaaring pumunta doon. Ang Shengang na iyon ay isang bagay o isang taong masyadong misteryoso. Ang laking kadena ng bundok. Naisip ni Linfang. Ang tanawin ay hindi kapanipaniwalang nakatingin sa itaas. Parang ibang mundo. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at tiningnan ang 8 bundok at ang 7 tao sa ibabaw nito. Tumingon si Linfang kay Jun Moshi at sinabi, "May isang bundok din para sa iyo." Tumingin si Jun Moshi sa bundok, umiling at sinabi, "Mabuti kung pumunta tayo sa anumang bundok." Pagkatapos ay tumalon siya sa isang normal na bundok na tila isang halijing bato. Tumiti si Linfang, hinawakan ang kay Xiaoya kamay at tumalon sa kaparehong bundok ni Jun Moshi. Pagkatapos ay sinundan din sila ni Yunfei Yang, Jian Chen, Tang Yuyu at Qing Mengzin. Ang mga tao mula sa Tianfang ay pumili ng isa pang bundok, dahil sila ay nasa Duo Tian hindi nila kailangang manatili sa mga tao mula sa ibang mga bansa. Kahit na nasa ilalim sila ng jurisdiction ng Dragon Mountain, wala silang ibang nagustuhan. Sa ganang kanila, lahat ng iba ay kanilang mga kaaway. Masyado silang inclusive. Ang ibang taong kasama nila ay magiging istorbo sa kanilang paglalakbay sa dakilang kompetisyon ng Zuyu. Ang mas maraming tao ay nangangahulugan ng mas maraming kompetisyon, kahit na ang mga tao mula sa Dragon Mountain ay mga kaaway sa kanilang mga mata. Siguro sa Great Competition ng Zuyu kailangan pa nilang pumatay ng mga tao mula sa Dragon Mountain. Parami ng parami ang mga tao sa Duo Tian. Kahit na magsisimula na ang Great Competition ng Zuyu kinabukasan, ang mga tao ay nagmamadali pa rin doon dahil sila ay naiinip. Gusto ng lahat ng magandang upuan. Mayroong 81 halijing bato tulad ng mga bundok sa kabuuan na nasa 9 na pagkakabuo.
Ang lahat ng mga bundok ay mapupuno ng mga tao anupat ang ilan ay kailangang bumaba upang magmasid. Akala ng karamihan. Masyadong maraming tao. Wala pang isang oras, ilang libo na ang naruroon at ang mga tuktok ng bundok ay sinasalakay na. Maliban kung nasaan ang mga tuktok ng bundok na inaangkin ng pinakamalakas na magsasaka. Tungkol sa 7 malalaking bundok, walang susubok. May libre pa rin pero walang natatapakan, who knows what the consequences would be after that. Hindi, magkakaroon ng away. Hindi kasi pwedeng bumaba doon ng mga tao. Sabi ni Junmo Shi sa taong kakasabi lang na kung walang sapat na espasyo sa tuktok ng bundok, kailangang bumaba ang mga tao. Gayunpaman, hindi sila makababa sa mahiwagang lambak na iyon kaya ang tanging solusyon ay ang labanan upang makakuha ng ilang espasyo. Magwala ka, ano sa tingin mo ay pwede ka rito? Katatapos lang magsalita ni Junmo Shi nang may nagsimulang mag-away. Tumingon ng mga tao at nakita ang ilang taong nagtatalo sa tuktok ng bundok. Nakakagulat, may ilang pamilyar na mukha, ang Yu clan mula kay Zuyu. Naroon din sina Yujian at Yuchin. We're here for the same thing, right? We want to see great battles. Bakit hindi natin mapanood ang great competition ng Zuyu ng magkasama, hindi ba't maganda at komportable iyon? Sabi nung taong yun habang hinahatak ang mahabang mukha pero hindi nawawala ang galit. Puff, pumunta ka para manood ng kompetisyon. Dumating kami dahil 2 tao ng aming Yu clan ang sasali sa great competition ng Zuyu. Walang nagbibigay sa iyo ng karapatang umupo sa amin. Umihi ka, sabi ni Yu Liushui habang sumusulong at naglalabas ng napakalaking halaga ng chi. Sasali sila sa great competition ng Zuyu. Ilang mga tao ay walang salita. Napatingin sila sa 2 kabataan ng Yu clan. Gaya ng inaasahan, napakalakas ng 2 binata na iyon. Tapos umalis na yung taong yun at yung iba pang kasama niya. Nagmamalaki si Yu Liushui sa kanyang sarili. 2 sa mga kabataang lalaki ng kanilang angkan ay sasali sa great competition ng Zuyu. Anong pagmamalaki, anong karangalan, anong kaluwalhatian? Yujian, Yuchin, maraming malalakas na magsasaka sa kompetisyon kaya kailangan mong manatiling magkasama at labanan sila ng sama-sama. Wala kang magiging problema kung lalaban ka ng ganyan. Sa ikalawang round, ibigay ang lahat ng iyong makakaya at pagkatapos ay magagawa mong makapasok sa ikatlong round. Kung nagawa mong tumayo sa entablado ng pakikipaglaban sa ikatlong round, nakakamangha na iyon. Kapag bumalik tayo sa Zuyu, kayong 2 ang susunod na pinakamahalagang tao pagkatapos ng prinsipe, si Duan Wu daw. Sabi ni Yu Liushui para hikayatin ang kanyang 2 batang juniors. Tumanggo sina Yujian at Yuchin. Alam nila na hindi sila ganoon kalakas kumpara sa ibang kalahok pero 2 sila. Kung sila ay sapat na maingat ay walang mangyayari sa kanila. Umaasa sila na makakaligtas sila sa unang round. Masyadong mataas ang tingin mo sa kanila. Nagbibiro sila. Sabi ni Teng Huyao sa malamig at hiwalay na paraan. Dama pa siya sa kanilang bundok at tinuya sila. Kasama niya si Wuchi. Huwag kalimutan na si Wuchi ang pangatlong mataas na opisyal, panglima lang sina Yujian at Yuchin. Doon na ang katapusan ng rangkang ng listahan. Kailan pa may ibig sabihin ang rangkang list? Makikita mo pagkatapos ng kompetisyon. Malamig na sabi ni Yu Liushui. Kung makakaharap nila si Tianming wala silang pagkakataon. Sabi ng iba na ikinagulat ni na Teng Huyao at Yu Liushui. Tumingon sila at nakita si Yu Qingshan na sobrang agresibo. Si Yu Tianming ay tumingin sa kanila nang walang pakialam at sinabing tumanggo. Kung kaharap ko sila, wala na silang chance. Hinding-hindi sila mananalo laban sa akin. Napakamayabang. Sabi ni Wu Qing habang malamig na umuungol na parang hayop. Sayang si Lin Fang ay nawala, gusto kong labanan siya. Siya ay may sapat na lakas upang labanan ako, ngunit hindi ko kayo lubos na inisip. May pupuntahan si Lin Fang. Sabi ni Yu Tianming. Nagulat si Lin Fang. Nawala. Hindi niya bibigwin ni Yu Tianming o Yu Qingshan. Noon, umaasa pa rin si Yu Qingshan na lalabanan ni Yu Tianming si Lin Fang para kay Duan Xinye. Si Yu Tianming ay hindi sasali sa great competition ng Zuyu na may pag-asang sumikat sa Zuyu. Wala siyang pakialam doon. Nais niyang maging isang napakalakas na magsasaka sa buong imperyo, iyon ang kanyang layunin. Sa hinaharap, hahamakin niya si Zuyu. Ganyan din si Lin Fang. Bukod pa rito, kinailangan ni Lin Fang na makatapos sa nangungunang siyam na cultivator ng kompetisyon. Parang naramdaman ni Yujian na nakatingin sa kanila si Lin Fang, lumingon siya. Anong tinitingin-tingin mo dyan kamahinang basura? Napakaswerte mo na naabot mo ito sa ngayon at nakasali ka sa kompetisyon. Sabi ni Yujian, ang kanyang mga mata ay parang mga espada. Pinahiya siya ni na Yu Tianming at Wu Qing at hindi niya ito nagustuhan. Buti na lang andyan si Lin Fang para magalit siya pabalik sa kanila. Sa kasamaang palad, hindi ka magiging maswerte. Sabi ni Lin Fang na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Tumigil siya sa pagtingin kay Yujian. Natigilan si Yujian, ngunit nagpakawala siya ng nakamamatay na enerhiya para ipakita sa kanya ang kanyang kinalalagyan. Na gustong mamatay ni Lin Fang. Hindi na kailangang makipagtalo sa mga ganyang tao. Ngayon, kailangan nating magpahinga at ibalik ang ating sigla at lakas. Sa isang araw, kakailanganin natin ito. Sabi ni Yun Fei Yang habang nakangiti ng walang pakialam. Agad naman siyang umupo ng naka-cross-legged at pumikit.
Tama ka, sabi ni Lin Feng habang tumatango. Naka-cross-leg din siyang umupo at pumasok sa ulirat. Hindi niya pinansin ang lahat ng nasa paligid at nagsimulang umagos ang kanyang dugo na parang kalmadong ilog. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 608, The Magical Seeds. Madaling araw noon at kulay abo ang kapaligiran. May mga taong naglalakad na para basagin ang nakakatakot na katahimikan. Ang buong talikala ng bundok ay napuno ng mga tao. 7 lamang sa 8 kakaibang bundok ang nasakop. Ang mga tao ay hindi maiwasang tumingin sa 7 henyo na iyon, sila ay tunay na mga henyo. Posibleng makita iyon mula sa pagtingin lamang sa kanilang chi. Maliban sa kanila ay marami pang magsasaka sa 81 bundok na iyon na tila mga halijing bato. Sila ay nag-uusap o nakaupo na naka-cross-legged o nakatayo ng may pagmamalaki. Bukod sa 8 bundok na iyon at 81 halijing bato, ang iba pang mga bundok na nakapalibot sa lugar ay napuno ng mga taong mukhang maliliit na insekto sa malayo. Napakaraming tao. Marami ang nakabitin sa mga dalesdis ng mga bundok. Makikita pa rin nila ang malawak na lugar sa ganoong paraan, lalo na ang patag na lugar sa paanan ng mga bundok. Nahulaan ng lahat na doon na magsisimula ang unang round. Binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Maayos ang pakiramdam niya lalo na, para siyang bagong panganak. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa langit, lumiliwanag na. Sa wakas ay magsisimula na. Mukhang excited din sina Jun Moshi, Tang Yuyu, Qing Mengzin at Yun Feiyang. Matagal na nilang hinihintay ang araw na ito. Ang Great Competition ng Zuyu, ang kahangahangang kaganapan ay magsisimula na at nagkaroon sila ng pagkakataong lumahok dito. Iilan lang ang kasama ni Jun Moshi sa kanyang bundok. Gayunpaman, walang nang ahas na kunin ang panghuling ika-8 kakaibang bundok na walang tao. Unti-unting nasisilayan ng araw ang buong lugar. Napatingin ang lahat sa langit, hindi na nila hinintay na magsimula ang kompetisyon. Hindi sila makapaniwala na magsisimula na. Biglang lumitaw ang isang bagyo sa hangin. Kumalat sa hangin ang mga dagandong. Sa patag na lugar sa ibaba ng mga bundok, lumitaw ang isang silweta. Isa itong matandang lalaki na kasing puti ng nyebe ang balat. Ang kanyang hangin ay puti ng nyebe. Siya ay tumingin napaka-partikular, pagkatapos ng unang tingin ay hindi malilimutan ng isang tao ang kanyang kakaibang hitsura. Ang taong iyon pagkatapos ay tumayo sa hangin sa itaas ng patag na lugar at tumingin sa karamihan ng tao. May impresyon ng mga tao na huminto ang oras ng tumingin sa kanila ang matanda. Siya ay lalo na nakakatakot. Siya ay kay Shengang. Nahulaan kaagad ng mga tao mula kay Mi Cheng na siya ay isang malakas na magsasaka mula sa Shengang. Hayaan mo akong magpakilala, ako ay sugo ni Shengang. Ang pangalan ko ay Zhu Wuchang. Ako ang mamamahala sa unang round ng Great Competition ng Zuyu. Nang magsimula na siyang magsalita ay nagbulungan ang lahat. Shengang. Ano si Shengang? Karamihan sa mga tao ay hindi pa nakarinig ng tungkol kay Shengang, ito ba ay isang saklaw ng impluensya sa Zuyu? Parang sikat na sikat si Shengang sa Zuyu. Ngayon, ang 4 na imperyo ay pumili ng ilang mahuhusay na disipulo para lumahok sa kompetisyon ng Zuyu. Lahat ng mga henyo ay tatayo sa harapan ko para makita-kita. Sabi ni Zhu Wuchang. Sa isang iglap, bumangon siya ng mataas sa himpapawid at lumipat sa silangan. Mga taga Dragon Mountain, pumunta sa tabi ko, sabi ni Jun Moshi. Sa isang iglap, isang napakaraming silhouette ang kumikislap at nagtipon sila sa likod at sa tabi ni Jun Moshi. Xiaoya, mangyaring mag-ingat at ingatan ang iyong sarili. Sabi ni Lin Feng. Tumanggo si Xiaoya at sinabing, Bro, huwag kang mag-alala sa akin, ingatan mo lang ang sarili mo at mag-ingat ka. Sige, alis na ako, sabi ni Lin Feng. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng mga tunog ng pagsipol habang siya ay bumangon sa hangin. Sa isang iglap, siya ay nasa gitna ng lahat ng iba pang mga tao mula sa Dragon Mountain. Kasabay nito, ang 7 henyo sa tuktok ng mga bundok ay nagsimulang umangat sa himpapawid at lumipat patungo sa kani-kanilang mga grupo sa timog, hilaga, silangan at kanluran. Ang mga henyo mula sa lahat ng iba pang mga bansa at imperyo ay maingat ding sumama sa kanilang mga pangkat. Ang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga ulo at tumingin sa mga henyo, sila ay 144. Sila ang pinakanamumukuntinging mga henyo ni Zuyu. Napakabata pa nilang lahat at gaganap sila ng mahahalagang tungkulin sa kinabukasan ng Zuyu. Sa wakas, magsisimula na ang malupit na kompetisyon. Ang ilang mga henyo ay mamamatay ngunit para sa iba ito ay isang magandang pagkakataon. Pagkatapos ng kompetisyon, ang ilan sa kanila ay makakaabot sa kabila ng mga ulap. Sinulyapan sila ni Zhu Wuchang, tumanggo at sinabing, 144, napakagaling. Mangyaring ibigay ang iyong pinakamahusay sa panahon ng kompetisyon. Maaari nitong matukoy ang iyong kinabukasan. Good luck, sabi ng matanda. Kailangan nilang ibigay ang kanilang makakaya, ang kompetisyon ang magtatakda ng kanilang kinabukasan. Ang mga salitang iyon ay tumatatak sa ulo ng mga tao. Ito ay hindi isang ordinaryong kompetisyon. Sige. Una, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang mga patakaran. Sa ilalim ng iyong mga paa ay may bangin, at sa ibaba ay ang demonic area. Kung pupunta ka doon, gaano man kataas ang iyong tunay na antas ng paglilinang, ang iyong antas ng paglilinang ay babagsak hanggang sa unang Zuan Chi layer. Ang iyong espiritu, kaluluwa, pisikal na lakas at kakayahan ay mapipigilan din, hindi mo magagamit ang mga ito.
Magagamit mo lamang ang mga pangunahing mahiwagang kapangyarihan. Mabagal na sabi ni Zhu Wuchang. Natigilan ang karamihan. Ang kanilang cultivation level ay magiging unang Zuan Chi layer lang doon. At hindi nila magagamit ang kanilang mga kakayahan o iba pang bagay. Napakalupit talaga noon. Talaga. Ganyan talaga ang iniisip mo. Sa loob, magkakapareho kayong lahat. Gaano man kataas ang antas ng iyong paglilinang, patas ang kompetisyon kaya lahat ay magkakaroon ng pagkakataon. Ang pinakapinahahalagahan namin sa panahon ng kompetisyon ay ang mga may mataas na likas na kakayahan. Lahat ng tao ay magkakaroon ng parehong antas. Tuwang-tuwa ang mga mahihina sa narinig. Malinaw na naniniwala sila sa kanilang likas na kakayahan ngunit ang antas ng paglilinang ay mahalaga. Sa ganitong paraan, hindi sila mapapatay ng pinakamalakas na magsasaka ng direkta sa simula. Sige, bigyan ko kayong lahat ng mga buto. Ang mga butong ito ay magtuturo sa iyo ng mga kasanayan na magagamit mo sa bangin. Bukod dyan magkakaroon ng marami pang benepisyo. Ibigay ng lahat ang iyong makakaya. Ang mga buto ay may lubhang kapaki-pakinabang na epekto sa iyong kalusugan. Magugulat ka. Sabi ni Zhu Wuchang, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay kung saan lumitaw ang napakaganda at matangkad na mga buto. Inihagis niya ang isa sa kanila sa lahat. Nanatiling hindi gumagalaw ang mga tao doon at ang mga buto ay damapo lahat sa pagitan ng kanilang mga kilay. Sa isang iglap, ang lahat ng mga henyo ay may isang makintab na buto sa pagitan ng kanilang mga kilay. Sige, tumalon sa bangin ngayon. 10 taon na kitang hinihintay. Bihira ang pagkakataon, pahalagahan mo. Ang mga panganib at benepisyo ay magkakasamang nabubuhay, tandaan niyan, ibigay ang iyong makakaya at sasamantalahin mo ang lahat ng magagandang pagkakataong iyon. Ipinaliwanag ni Zhu Wuchang nang walang pakialam. Excited ang lahat. Magsisimula na ang Great Competition ng Zuyu. Mapanganib ba ito o magiging isang magandang pagkakataon? Ito ay nakasalalay sa bawat tao. The Monarch Area, narito ako. Sabi ni Duan Wu Dao habang tumatalon sa bangin na iyon at nawawala sa loob. Si Diling, Zhu Xia, Lin Xiao at lahat ng iba pa ay tumalon sa bangin. Ang lahat ng mga silweta ng mga henyo ay kumikislap at tumatalon sa bangin. Napakabilis, si Zhu Wuchang na lang ang naiwan sa ere. 144 na mga henyo ang napunta sa loob. Ipapakita nila kung ano ang kanilang kaya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 609, ang templo. Matapos tumalon ang lahat sa masamang lugar, natagpuan ni Xiaoya ang kanyang sarili sa isang malaking bundok. Ngayong nakaalis na ang lahat, nakaramdam siya ng kalungkutan doon. Nakaalis na si Jun Moshi at ang iba pa. Nakatingin siya ngayon sa masamang lugar. Sa dami ng tao, may 2 taong nag-uusap. Kakaiba ang itsura nila at nakasuot sila ng sinaunang tansong mastara. Oh Jun, nakikita mo ba si Lin Fang? Tanong ng isa sa kanila na mukhang napakalakas at matatag. Ilang sandali bago, sa gitna ng daan at 44 na silhouette, hindi pa nila nakita si Lin Fang. Hindi sila maaaring magkamali, sigurado sila tungkol doon. Gayunpaman, ang pag-angat ni Lin Fang sa Zuyu ay naging marilag. Alam ni na Po Jun at Hanman na umalis siya papuntang Dragon Mountain. Palagi nilang binibigyang pansin ang balita tungkol kay Lin Fang. Gayunpaman, sa sandaling ito ay hindi nila makita si Lin Fang. Walang ideya, sabi ni Po Jun habang nakakunot ang noo. Medyo masama ang pakiramdam niya. Kung wala si Lin Fang sa Great Competition ni Zuyu, nangangahulugan ito na naaksidente siya o may nangyari sa kanya. Sa kanyang pag-uugali, hindi niya mapalampas ang kompetisyon. Sabi ni Po Jun habang nakatingin kay Hanman. Pareho silang mukhang balisa. Ang ibig mong sabihin ay iyon. Sabi ni Hanman, hindi siya naglakas loob na isipin iyon. Hinahanap mo ba si Lin Fang? Sabi ng maliit at malumanay na boses sa sandaling iyon. Tumingon sina Hanman at Po Jun at nagmukhang isang batang babae. Talaga, kilala mo ba siya? Parang kapatid natin siya. Mabilis na sabi ni Hanman kay Xiaoya. Siguro, ano ang itsura ng iyong Lin Fang? Tanong ni Xiaoya, mas bata sa 20 taong gulang, gwapo, kamanghamanghang mga likas na kakayahan. Gumagamit siya ng espada at apoy, mahilig siyang magsuot ng puting damit. Mabilis na sabi ni Hanman. Nang marinig siya ni Xiaoya, ngumiti siya. Nagbago ang mukha ni Lin Fang kaya hindi na nila siya makilala. Nasa loob na ang kuya ko, kaya lang hindi mo siya makilala ngayon. Sabi ni Xiaoya habang humahajijek. Kuya, si Hanman at Po Jun ay natulala na nakatingin sa kanya sa kakaibang paraan. Oo, tumanggo si Xiaoya. Ang pangalan ko ay Xiaoya, Lin Fang, ang hinahanap mo ay naging kuya ko. Bakit hindi natin siya nakita noon? Tahimik. Bulong ni Xiaoya sa mahinang boses. Nakasakit siya ng masyadong maraming tao, kaya kailangan niyang magtago. Nakita ko, nagkatinginan sina Hanman at Po Jun at huminga ng malalim. Bigla silang gamaan, walang nangyari kay Lin Fang. Si Xiaoya ay isang maliit na babae, hindi siya maaaring magsinungaling sa kanila tungkol sa mga seryosong bagay. Bukod sa, ang lahat ay walang imak habang pinagmamasdan ng mga magsasaka sa bangin. Bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Nakita nila ang mahiwagang chi sa bangin na naglaho at naging malinaw ang lahat. Isa itong malawak na lugar na may mga ilog, bundok, at sinaunang templo. Tumitaw din sa iba't ibang lugar ang daan at 44 na henyo sa bangin.
Biglang lumingon ang mga hindi kumikibo. Malinaw na naiintindihan ng mga nagmamasid kung bakit ganoon ang kinikilos ng mga henyo. Gayunpaman, mayroong isang alon ng liwanag doon at walang nakakaalam kung ano iyon. Tingnan mo, ang aking kuya doon. Sabi ni Xiaoya habang ipinapakita si Lin Fang kina Pu Jun at Hanman. May silhouette sa tabi ng ilog doon. Si Lin Fang ang tumitingin sa paligid. Si Lin Fang ay natulala. Mula sa sandaling pumasok siya sa bangin ay naramdaman niya na ang kanyang buong lakas at dalisay na chi ay ganap na inapi, maging ang lakas ng mga Herukas. Sa sandaling iyon, mayroon lamang si Lin Fang ng lakas ng unang Zuan Chi layer. Sa ilalim ng bangin, walang exception. Lahat ay nagkaroon ng kanilang lakas at purong chi na inapi. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at nakita na bukod sa mga bundok at ilog, may mga bituin. Tiningnan niya ang mga ito at napagtantong nasa 143 sila. 144 na sila nang pumasok sila at 143 bituin na lang ang nakikita ni Lin Fang. Malinaw na nangangahulugang ang nawawalang bituin ay ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, hindi nakaimik si Lin Fang, isang bituin ang nawala. Isang bituin ang nawala ng walang dahilan at malinaw na nakita ito ni Lin Fang. Ulit, naisip ni Lin Fang. Sa sandaling iyon, 141 starlight na lang ang natitira. Walang pumatay sa kanila. Ang mga ilaw ng bituin na iyon ay hindi nabangga sa anumang bagay. Naisip ni Lin Fang na hindi sila maaaring mapatay. Kara-rating lang nila sa bangin. Hindi sila maaaring mapatay ng wala pang isang segundo, masyadong mabilis. Tilamsik, tilamsik, tilamsik. Umalangaw sa atmosfera ang tilamsik ng tubig. Sumimangot si Lin Fang at tumingin sa ilog sa tabi niya. Boom! Ang tubig ay tumalsik sa nakakatakot na paraan, may mga naglalakihang alon sa tubig na gumagalaw patungo sa kanya. Nahuli si Lin Fang, agad siyang tumalon pabalik. Kahit na ang kanyang lakas ay pinaghihigpitan, mayroon pa rin siyang matinding persepsyon. Boom boom! Ang isang ball ay agad na nawasak ng isang bagay. Huminto si Lin Fang at tinitigan ang silhouette na papunta sa kanya. Isa itong mabangis na hayop. Ito ay parang isang peking dragon na may kaliskis ng isda sa buong katawan. Ito ay talagang nakakatakot. Sa masamang lugar, bukod sa mga magsasaka, mayroon ding mga mababanggas na mabangis na hayop. Naisip ni Lin Fang habang nakatingin dito. Agad siyang tumalikod at umalis. Nakikita ni Lin Fang na may isang bituin na papalapit din sa kanya ngunit wala siyang ganang makipaglaban sa ibang tao ng ganoon kaga. Kumislap ang kanyang silhouette at lumitaw siya sa ibang lugar. Tumingin siya sa paligid sa ilusyon at mga bituin. Sa sandaling iyon, hindi kalayuan sa Lin Fang, isang bituin ang biglang nawala ng walang anumang dahilan. May halimaw ba ang gumawa nito? Sumimangot si Lin Fang at naglakad patungo sa lugar kung saan nawala ang bituin. Gusto niyang malaman kung bakit biglang naglalaho ang mga tao. Dumating si Lin Fang sa tabi ng lugar na iyon at lubos na namangha. May isang sinaunang templo sa harap niya, parang half real, but half fake. Mariin na isinara ang mga pinto nito. Sa templo, nakasulat sa malalaking titik. Temple. Templo. Medyo nagulat si Lin Fang nang makitang ang nasabing lugar ay matatawag na templo. Ilang sandali pa ay nawala na ang mga taong iyon dahil kakapasok lang nila sa isang templo. Ipinagpalagay ni Lin Fang na may kung ano sa loob. Tila isang espada, ito ay lubhang kakaiba. Ano ang lugar na iyon? Naisip ni Lin Fang. Nagpa siya siyang maghintay sa labas at maghintay ng lalabas. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng templo at may lumabas. Nagulat si Lin Fang, ang taong iyon ay si Yu Jian. Sa sandaling pumasok sila sa masamang lugar ay nawalan sila ng mga kasama. Sa makatuwid, hindi nakasama ni Yu Jian si Yu Qin. Hindi nila mahanap ang isa't isa. Natahimik din si Yu Jian nang makita niya si Lin Fang, ngunit agad niyang pinaikit ang kanyang mga mata at malamig na ngumiti. Anong coincidence? Dahan-daang naglakad si Yu Jian patungo kay Lin Fang. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang espada at nakangiti siya sa malamig na paraan. Sumimangot si Lin Fang ngunit hindi umatras. Nakatingin lang ito sa kanya at nakatayo. Sa masamang lugar, lahat ay may lakas ng unang Zuan Chi layer, nang walang anumang exception. Basura ka, dapat kanina ka pa namatay, ngayon ako na ang bahala sa'yo. Yu Jian ay gumawa ng isang hakbang pasulong at pinakawalan ng kanyang nakamamatay na enerhiya. Ang espadang iyon ay mukhang matalim. Nagsimulang tumibok ang puso ni Lin Fang. Ito ay isang kasanayan sa espada. Si Lin Fang ay namangha. Sa wakas ay nagkaroon siya ng ideya kung ano ang nasa templong iyon. May mga kasanayan at diskarte. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 610, paano gamitin ang mga binhi. Anong mabilis na espada? Naisip ni Lin Fang. Tinapakan ni Lin Fang ang kanyang mga paa sa lupa at umatras pa atras. Slash! Ang malamig na liwanag ng espada ay gumalaw sa hangin at lumitaw ang isang liwanag ng bituin sa harap ni Lin Fang. Ang kanyang espada ay gumalaw pahilig sa hangin patungo kay Lin Fang at naabot siya. Ang kanyang pangitaas ay may sugat, ang paggalaw ay masyadong banayad at mabilis. Pagkatapos ay nakita ni Lin Fang ang dugo na lumitaw sa kanyang dibdib kung saan ang kanyang damit ay punit-punit. As expected, ang lakas din ng corporeal body ko. Ang kanyang corporeal body ay mayroon lamang lakas ng unang Zuan Chi layer. Hulaan si Lin Fang.
Nakakatakot talaga ang masamang lugar na iyon. Ang tanging tuntunin nito ay ang paghihigpit sa lahat. Ang tanging lakas na umiiral doon ay ang ibinigay ng masamang lugar. Gusto mo pa rin akong subukan? Sabi ni Eugene habang nakangiti. Muling lumitaw ang kanyang espada, kumislap at nagsimulang manginig ng walang patid. Si Eugene ay tila napakalayo niya kay Linfang ngunit sa isang iglap ay lumitaw siya malapit sa kanya. Nakatitig sa kanya si Linfang. Gusto niyang maunawaan ang anggulo kung saan papunta sa kanya ang espada. Eugene ang kanyang espada at sa isang iglap, malapit na itong abutin. Sina Eugene at Linfang ay may parehong antas sa sandaling iyon, pareho silang nasa unang Zuan Chi layer. Ang problema ay may kakayahan si Eugene at wala si Linfen. Ang mga mata ni Linfang ay kumikislap at patuloy na nakatitig sa espada. Nag-condense siya ng kaunting purong chi sa kanyang kamay. Pagkatapos ay hinampes niya ang espadang iyon sa isang tabi at pagkatapos ay hiniunat ang kanyang kanang kamay, muling nag-condense ng purong chi at hinawakan ang espada. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Nagsimulang damaloy ang dugo sa kamay ni Linfang at ang espada ni Eugene ay patuloy na nanginginig ng marahas. Ang mga kalamnan ng mukha ni Linfang ay patuloy na umiikot at siya ay sumisigaw ng marahas. Mawala. Binawi niya ang kanang kamay. Sa isang iglap, gumalaw ang espada gayon din ang katawan ni Eugene. Para siyang babagsak. Hindi man lang nagtaas ng kilay si Linfang, sa halip, sinamantala niya ang katotohanang mukhang babagsak si Eugene at agad siyang inatake. Mawala. Pagkatapos ay agad siyang sinuntok ni Linfang at tumalsik ang dugo sa bibig ni Eugene. Nagawa pa ng suntok niya na i-project siya pabalik. Gayunpaman, hindi naapektuhan ang mga kakayahan ni Eugene sa pakikipaglaban. Hindi na hinintay ni Linfang na gumanti siya, agad siyang lumipat sa direksyon ng templo. Sa oras na naunawaan ni Eugene kung ano ang nangyayari sa pintuan ng templo ay nagsasara na at nasa loob na si Linfang. Si Eugene ay mukhang malungkot habang nakatitig sa templo. Nakapagtataka, nagawa ni Linfang na makatakas mula sa kanya. Malinaw na alam ni Eugene na kung mayroon lang siyang magandang pagkakataon na patayin si Linfang. Sa labas ng masamang lugar, ang mga tao ng Yuklan ay nakatingin sa paggalaw na iyon sa malamig na paraan. Hindi niya nagawang patayin si Linfang. Si Xiaoya, Hanman at Pujun, gayunpaman, ay lubos na gamaan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan kung saan ang kanilang lakas ay nahuhulog, ang tapang, pananaw at lakas ay ang pinakamahalagang kadahilanan. At tila pagdating sa mga katangiang iyon, si Linfang ay mas malakas kaysa kay Eugene. Sa templo, dumadaloy ang dalisay na chi ni Linfang at unti-unting gumagaling ang kanyang kamay. Maingat niyang pinagmamasdan ang paligid. Sa harap ni Linfang, sa himpapawid ay may isang espadang nakasuspine. Mayroong ilang mga espada at may mga bituin na kumikislap sa mga espadang iyon. Mukha silang mga buto na tinakpan ni Zhu Wuchang sa pagitan ng kanilang mga kilay, pareho sila. Ang maliliit na espadang iyon ay nagtatago ng isang bagay. Marahil ay ilang kasanayan sa espada. Naisip ni Linfang. Si Eugene ay pumasok ng walang anuman at nakabalik na may husay sa espada. Ito marahil ang unang espada na nakuha niya. May 6 pang maliliit na espada. Ang unang espada na nakita ni Linfang ay may isang starlight na kumikislap dito habang ang huli ay may 7 starlight na kumikislap dito, na nagpapatunay sa teorya ni Linfang. Bumaba ka. Sinabi ni Zhu Wuchang na ang mga binhing iyon ay magbibigay sa lahat ng magandang pagkakataon. Ang pag-asa sa mga binhing iyon ay makakapili sila ng mga kasanayan na magbibigay sa kanila ng hindi maisip na mga pakinabang. Kailangan lang nilang manatiling matapang at ang mga epekto ng mga buto ay magiging hindi kapanipaniwala, sila ay mamangha. Ang mga salita ni Zhu Wuchang ay umaalingaw sa ulo ni Linfang na ikinagulat niya. Ang mga buto na iyon ay maaaring magbigay sa kanila ng hindi maisip na mga pakinabang. Maaaring ang mga buto at ang mga espada ay kailangang magkapareho ng antas upang makuha ang mga ito. Naisip ni Linfang. Marami siyang iba't ibang iniisip. Sa katunayan, ito ay dapat na ganoon. Binigyan ni Zhu Wuchang ang lahat ng isang binhi bago pumasok sa masamang lugar, mayroong 144 na buto, posibleng, ang mga magsasaka na iyon ay kailangang pumatay ng ibang mga henyo upang makakuha ng mga binhi at makakuha ng mas mahusay na mga kasanayan at mahiwagang kapangyarihan. Kaya kailangan mong pumatay ng ibang tao para makuha ang pinakamagagandang bagay. Napakasamang tuntunin. Naisip ni Linfang na lumiit ang mga mag-aaral. Kinailangan niyang pumatay ng mga tao upang magnakaw ng mga buto upang makakuha ng mas mahusay na mga kasanayan. Sinusubukan ng lahat na manghuli sa kanya upang makuha ang kanyang binhi. Maaaring hulaan ni Linfang na siya ay nasa isang templo ng marami, marahil ang iba ay magkakaroon ng higit pang mga diskarte. Maaaring mabaliw talaga ng mga buto ang mga henyong ito, handa silang gawin ang lahat para makakuha ng mga buto. Anong malupit na laro? Naisip ni Linfang na kumikislap ang mga mata. Hindi nakakagulat na ang nakamamatay na enerhiya ni Eugene ay napakakapal, gusto niyang pumatay ng mga tao upang makakuha ng mga buto at pagkatapos ay makakuha ng mas mahusay na mga kasanayan. Kailangang matutuhan ni Linfang ang isang kasanayan ng napakabilis at pagkatapos ay magnakaw din ng mga buto mula sa ibang tao sa lalong madaling panahon. Kahit na nakakakuha ako ng mga kayamanan sa pamamagitan ng paggamit ng mga buto, ito pa lamang ang unang binhi ngayon.
At ito ay isang hindi maiiwasang hakbang, kung hindi, hinding-hindi ako makakapunta at pumatay ng ibang tao. Sa kabaligtaran, hahabulin nila ako gamit ang kanilang mga bagong kasanayan. Naisip ni Lin Feng nang walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, kumislap ang binhing nasa pagitan ng kanyang mga kilay pati na rin ang liwanag ng bituin ng unang espada. Sa pagitan ng binhi ni Lin Feng at ng espada ay lumitaw ang isang tulay. Sa kanyang utak ay lumitaw din ang isang espada, ito ay lumitaw ng dahan-dahan. Tila nanggaling ito sa malayo at biglang sumulpat sa harapan niya sa katumagos sa utak niya. Ang noo ni Lin Feng ay natatakpan ng malamig na pawis. Anong makapangyarihang espada? Nagulat si Lin Feng. Ito ay katulad ng espada na ginamit ni Yu Jian. Gaya ng inaasahan, kinuha niya ang unang espada. Gayunpaman, hindi na unawaan ni Yu Jian ang pangunahing diwa ng espadang iyon. Hindi niya ito makontrol ng maayos. Sa isang buto, makukuha ko lang ang espadang iyon. Bulong ni Lin Feng ngunit ang espadang iyon ay napakahusay na. Isang berdeng espada ang dahan-daang bumaba sa harap ni Lin Feng, iniunat niya ang kanyang ulo at inilagay ito sa kanyang likod. Pagkatapos ay naupo siyang naka-cross-legged at na-visualize ang espadang iyon. Nagamit na niya ang binhi para makuha ang espada, maaari siyang lumabas kung gusto niya tulad ng ginawa ni Yu Jian. Ngunit sa halip ay mas pinili niyang manatili sa loob at mag-aral muna. Kung maayos na maunawaan ni Yu Jian ang espada, napakadali niyang mapapatay si Lin Feng. Ang pinakamagandang bagay na magagawa ni Lin Feng ay manatili sa templo at maunawaan ang espada. Ang paghahasa ng espada ay hindi makakasagabal sa pagputol ng kahoy na panggatong. Kailangan niyang sanayin ang kasanayan bago ito gamitin. Samantala, ang iba sa labas ay maaaring maging mas malakas habang tumatagal siya. Ang espadang iyon ay patuloy na umiikot sa utak ni Lin Feng, ang kanyang pag-unawa sa kasanayan sa espada na iyon ay palalim ng palalim, na para bang ito ay inukit sa utak ni Lin Feng. Pagkaraan ng mahabang panahon, binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata at sa pagitan ng kanyang mga kilay, ang espada ay mas maliwanag kaysa dati. Biglang tumayo si Lin Feng at iniunat ang isang daliri na kasing matalim ng espada. Ito ay tila napakabagal ngunit ito ay talagang bumagsak sa isang pader ng templo sa isang iglap at isang butas ang lumitaw. Isang araw. Nakakagulat, inabot ako ng isang araw para matutunan ang kasanayang iyon. Hindi katakataka na hindi naiintindihan ni Yu Jian ang lahat ng ito ng mabuti. Bulong ni Lin Feng. Biglang may kumalat na sinag sa templo. Tumingon si Lin Feng at natuklasan na nakabukas ang pinto ng templo. Natulala siya. Gaya ng inaasahan, ang pinto ay kakabukas pa lang, ang isa ay maaaring magsanay sa paglilinang sa templo sa loob lamang ng isang araw, kung hindi, ang mga tao ay maaaring magtago dito ng walang katiyakan. Isang araw ang limitasyon.